Patay ang 3 menor de edad matapos malunod sa isang hukay na puno ng tubig sa Pangasinan. Ang mga bata nagkayayaan lamang ng madisgrasya. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Matawag kay Kapitan! Pilit pang nire-revive ng 10 taong gulang na lalaking ito ang kanyang pinsan na nalunod sa Malasiki, Pangasinan. Pero di lang pala isa, kundi 3 ang pilit ng sinasagip. Sino bang mas matanda sa inyo? Bakit kasi dito kayo? Yung isa po. Ilang saglit pa, dumating na ang mga rescuer. Sinubukan din nilang i-revive ang mga bata. Nang di umubra, diniretso na nila sa ospital. Pero idiniklara silang dead on arrival. Ayon sa mga kaanak ng mga bata, Lunes ng hapon na magkayayaan ang 5 magpipinsan na maligo sa naipong tubig sa hukay sa ginagawang bypass road sa barangay Kabatling. Nasawi sa pagkalunod ang magkapatid na sina Reynald, 7 taong gulang, at Prince, 9 taong gulang. Nasawi rin ang kanilang pinsan na si Richard, 9 taong gulang. Ayon sa lola at ina ni Richard, paulit-ulit nilang sinabihan ng mga bata na huwag nang lumabas ng bahay, lalo't malakas noon ang ulan. Pero naglambing si Richard na maglalaro lang sa labas ng kanilang bahay. Sabi niya po kasi, ma, dito lang po ako sa labas ng bahay. Kaya hindi ko po lubos maisip na nakapunta na po sila doon. Kasi inantay po siya. Nagkaayaan pong balikan yung lugar kasi maganda daw. Tuwang-tuwa sila sa tubig. Umuulan nun, ma'am. Nagkaayaan lang po talaga kasi sila yung lagi magkasama naman. Magkakatabing nakaburol sa kanilang compound ang magpipinsan. Pag mo kami, iniwan anak ko, sabi ko. Wala na po. Nandyan na po kasi. Kaya wala na po akong magagawa, ma'am. Nakikita ko po sa mata niya na gusto niyang lumaban, nakikita niya kami. Laban ka lang, anak, sabi ko. Talaga hanggang sa bumitaw na po. Sa ngayon, nakordon na ang lugar. Ang pinagtataka naman ng mga otoridad kung paano napadpad doon ang mga bata, lalo't halos 2 kilometro ang layo nito sa kanilang bahay. Malayo rin ito sa National Highway. Tinambakan na rin ng lupa ang mga butas at nakipag-ugnayan na rin ang barangay sa contractor ng ginagawang bypass road para maglagay ng signages sa lugar. Yung ginagawa doon na parang hukay na daanan ng tubig ay malalim po yun. Dapat gawin din ng mga DPWH na maglagay nila signage para hindi na maulit muli yung pagyayaring yun. Parang bigyang aral na po sa nangyari po. Nakipag-ugnayan na ang contractor ng proyekto sa pamilya ng mga biktima para magpaabot ng tulong. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.